Hello guys! Kumusta kayo dyan? At mainit na mainit pa ang resulta ng halalan at nanalo na nga itong ating idol na si Rodante Marcoleta. At dito sa video na ito ay patutunayan niya na kayang-kaya naman pala na gawing 20 pesos talaga ang kilo ng bigas. At ito ay matama niyang pinag-aralan at sinamahan pa siya ng mga kinauukulan upang patunayan at paano gagawin para maging 20 pesos ang kilo ng bigas. Kaya ito'y pakikinggan natin at sana'y nandiyan kayo upang pag-aralan natin kung paano ba magiging 20 pesos ang kilo ng bigas. Kaya dito lang po ako at dyan naman kayo at makinig tayo at panoorin natin ang sasabihin ng itong ating idol na si Rodante Marcoleta, ang ating bagong senador. Dahil nga sa napakalaking problemang pang-ekonomiya, yung pangkabuhayan talaga. Isip-isipin mo na 27% ng ating mamamayan ang magsasabi na nakaka-experience sila ng involuntary hunger. Mabigat yun eh. 27%. Sa bilang natin, Kuya Benny, 118 million Pilipinos. So gaano kalaki yung 27%? So almost 30 million yan, Kong. Mahigit. Kulang sa 40 million yun ang magsasabi na gusto niyang kumain, hindi siya makakain. Hindi dahil sa masakit ang ngipin niya, kung hindi talagang wala siyang makain. Involuntary hunger. Ilang magulang ang papayag doon. Matatanggap mo yung sitwasyon na yun. Hindi makakakain sa tamang oras ang pamilya mo. Masakit yun. Yan importante. Kailangan masubsidize talaga ang mga magsasaka dyan. Ayun, opo. Saan mo sila isasubsidize? Doon sa inputs, doon sa farming inputs, halimbawa, palagi ko sinasabi na, ito, si Kuya Benny, galing sa irrigation ito. Ayan, opo, oo. Kapag yung pataba kasi, napaka-importante sa panig natin. Ang kagandahan po sa ating senador ay pinag-aaralan po muna niya bago siya pumasok kung ano yung papasukin niya. Hindi po katulad dun sa iba na hinihintay muna nilang maluklok ang sarili nila bago nila pag-aralan, which is mali naman po yun. Para pagdating nila doon, nakatunganga lang sila, di ba? Nangyari talaga eh, pangako lang eh. Opo. Pangako lang pero hindi nangyari. Ngayon, sabi ko, pwede bang gawin natin kapag ka na-harvest na ninyo ang inyong pananim, yung 20% nun, ipakiskis natin, pagkatapos pumayag kayo na ibenta 20 pesos per kilo. Nagawa eh. Ayun. Pwede. Yung 80% may kita na siya eh. Opo. Kaya payag yung farmer kasi nga yung subsidy na ibigay, yung organic bumaba yung ano eh. Ang matitipid mo, yung 6 na bag, nasa kulang 15 mil din po. Kaya nga, kaya pumayag siya yung 20% ang isakripisyo niya para sa bayan. Nakapagbenta 20 pesos, hindi nga lang maramihan dahil nagsimula lang sa 20%. Pero kung yung konsepto na yon ay may papapagit natin. Iba-ibang pamamaraan eh. At the same time, isasubsidize ng gobyerno. Pagkatapos i-cluster natin ang farming. Para sa gano'n, yung patubig natin, Kuya Benny, hindi naman kailangan maramihan ng patubig. Gumamit na lang tayo ng 7 hanggang 8 probinsya na pwedeng pagkunan ng pagkain natin. Ayun, Doon na nakoconcentrate lahat ang programa ng gobyerno. Mapa-fertilizer, mapa-pesticidyo, insecticide, irrigation. 8 probinsya na lang, halimbawa. Bakit 80 pa yung probinsyang tatamnan mo, kalat-kalat ang inputs? Alam niyo po, napakaganda nitong kanyang plano para po sa pagtatanim ng palay. Doon sila magkukonsentrate kung ilang lugar lang po ang tataniman ng palay para mabigyang pansin at mapag-ukulan talaga ng pansin kung saan talaga magtatanim at yung mga fertilizer o yung mga puhunan, mga pananim, doon lang po talaga ilalagay. Hindi pa katulad ng iba na kung saan laang magtatanim tapos wala namang pag-asa
na gumanda ang tanim doon na palay. Kaya hindi maganda ang inaani, di po ba? Maganda po itong plano niya. Kumbaga yung mga puhunan o yung pera ay makakakonsentrate doon sa lugar na yun. At doon sila mag-aayos ng kanilang pagtatanim para po maganda ang aanihin. Ngayon, ma-address natin ang tungkol sa pagkain. Unti-unti, hindi ngayon. Walang gumagawa nito eh. Salabat yung ano. Ang gusto, ang isa-subsidize yung mismong bigas. Kaya nga nagkautang-utang na tayo eh. Saan tayo pupunta pagka gano'n ng programa? So, pagkatapos natin, banatan natin ang kuryente, Kuya Benny. Ayun. Itong murang kuryenteng ito, ang madami naghihintay talaga, milyong-milyon. At ito ang pinapalakpakan sa lahat ng meeting ng ating senador na si Dante Marcoleta. Kaya marami na po ang naghihintay dito at kaya ito'y inyong aasahan. Maraming umaasa, Senator Marcoleta. Kaya excited na kami sa pagpunta ninyo sa Senado. Yan ang sinasabi kong palagi. Yun ang dalawang magka-partner yan. Kung nakapagka sa lalong madaling panahon nasolusyonan. Halimbawa, sinabi ko sa mga kasama ko, Kain at kuryente na to, ha? mga kaibigan, talagang matindi na yung dinaramdam ng ating nagdurugo na yung bansa natin. Opo. Tanggalin natin ang 12% VAT sa kuryente. Nako. Bagsak ang presyo. 12% agad Papayag ba mababawas. yung Department of Finance yan? Naka-energy. Bakit kailangan ba siyang pumayag? Siyempre, Kunwari, ikaw ang Department of Finance. Opo. Bakit hindi ka papayag? Sasabihin ko sa'yo, Mr. Secretary of Finance, Antiporda. Opo. Originally, ano bang nakasulat sa EPIRA? Meron bang VAT? Wala, zero. Ibalik natin doon. Yun ang original eh. Yung Yun ang original batas na provision, wala, zero VAT eh. Ganun ba? Pinilit na lang, naging 6, tapos naging 12 eh. Ano ba nakasulat sa primary objective? Opo. Basahin mo section 2. Affordable atay, abot kayang presyo. Ano ibig sabihin ng affordable? Mahal. Hindi po, mura, abot kayang. Alam nyo, sa totoo lang, kapag ako'y nagtitingin ng aking bill ng kuryente, tapos tinitingnan ko doon sa mga distribution charge, sa mga extrang charge doon, nakakapag-init ng ulo kasi ako, tipid ako sa paggamit ng kuryente. Minsan, ayoko na nga magbukas ng electric fan para lang makatipid ng kuryente. Tapos, ang dami-daming charge na nakalagay. Isipin mo yung babayaran ko kahit hindi ko ginamit. Samantalang kapag nagtrabaho kami, kapag kulang ang aming oras, walang bayad. Tapos doon sa mga pagbabayad nitong mga bill na to, ang dami-dami mga charge na babayaran. Pati lugi nila. Kasalanan ba naman namin yun? Kung malugi kayo, tapos sa amin yung sisingilin. Mga buwisit kayo. Miral ko na yan. Ang laki-laki ng binabayaran namin. Alin ang susundan mo? Yung batas o yung iniisip mo? Ayun. Bakbakan tayo kung gusto mo. Pero ang sasabihin naman nila dyan ko, kapag binawasan natin dyan, marami ring pinaglalaan ng proyekto. Ang mababawas ko, mawawalan Hindi din ko naman sinasabi na hindi ka gumawa ka ng ibang paraan. Pero okay. dito, wag kang dito kukuha. Huwag mong ipilit yan. Huwag mong ipilit, gumawa ka doon. Problema mo kung saan mo kukunin. Kasi nga naman, nasa sinasabi ko batas sa'yo, pala yun, ilalaban ko ito yung batas. Hindi, kasi basically, when it comes to sa industriya natin, kuryente talaga, napakamahal. Sino nga ang pupunta rito, Kuya Benny? Ikaw, negosyante ka rin. Napakataas ng kuryente mo. Halimbawa, ikaw ay planta ng yelo. Magkano yung production cost? 75% sa kuryente. Totoo. Nako. Pero pag binaba mo yan, inalis mo yung 12% VAT, ang daming cold storage na kailangan dito sa bansa ito. Kinakailangan marami tayong mailagak, maipundar lahat natin ng kamatis, ang lahat ng ating sibuyas, lahat ng nabubulok, ilagay lahat sa cold storage. Para sa ganun, hindi nasisira. Maging pera. Magtatanim ng kamote itong dalawang ito. Magtatanim na. Mabubulok lang kasi sabay-sabay sila nagtanim eh. Ilagak natin sa mga cold storage. Ang daming pupunta ritong negosyante. Ang daming magtatayo ng pagawan. Dadami ngayon ang trabaho. Madadagdagan ang kita ng mga mamamayan. Ngayon,
nakakahabol ba yung karaniwang kita ng mamamayan sa taas ng presyo ng bilihin? Oo nga po noon. So, last month, basahin mo yung dyaryo. Bumaba raw ng 1.5% ang inflation. Bumagal nga raw po. Tinanong ko sa nandun ako sa Liwasang Bonifacio. Mga kababayan, yung dyaryo po ngayon, kung nabasa ninyo, bumagsak daw po ang presyo ng bilihin ng 1.5%. Naramdaman niyo po? Hindi! Nasabi ko pala, naramdaman. Hindi po, kanila kagad Nako. Paano mararamdaman? Yan ang sinasabi ko. Bakit di ba natin kaya? Kaya natin gawin. So kung gagawin pala ko, meron naman palang madali ang solusyon no? Kailangan na pala political will. Ito, example. Kuya Benny, ilan bang kilowatt hours ang kinukonsumo ng ating bansa sa loob ng isang taon? Naku, wala kaming idea niyan ko. Kayong tatlong mga magagaling dito. Malaki po, malamang ko malaki yan. Ilan? Magkano? Wala kaming idea niyan ko. Kuwentahin natin, ilang kilowatt hours ang pangkalahatang konsumo lahat ng mamamayan sa loob ng isang taon? Itatanong ko po yan sa Senate Committee on Energy. Kaibigan ko yan. May kaibigan ako, si Google. Hindi, si Senador Rapi. Ginugoogle niya. Ayan, sige. Meron ka na? Hindi lang po. Nag-iisip pa. May kaibigan ako si Google Natalo lang natalo nung eleksyon. Wala, mabagal mag-isip din itong... 110 terawatts. Yan. Ibig sabihin yan, 110 billion kilowatt hours. Terawatts ang sinasabi niya. Terawatts hours. 110 billion. I-multiply sa 10 piso na lang para tayo madali. 10 piso ang rate ng kuryente. Sige, Benny na mag-compute yan. Sige. 12%. 1 trillion 100 billion. Marami. 1 trillion 100 billion times 12%. Kasi ba't Si Kuya Benny ang maliwanag na lang sabihin mo 130 billion pesos. Yan ang nakolekta niya. Yan ang kolekta niya. Sa BAT. Budget. 120 billion per annum. Magkano yung pinamimigay nilang ayuda? Depende po. Yung pagka pinagsama-sama natin. Ilan ang ayuda, Nelson? 5 po yan 5. Sige. 5 AX, MAIP. Teka pa. Wala pa tayong box populi. Baka tayo nagagalit. Sige po, tapusin natin yun. Mabibitin tayo ko. Yung punto na yan. Maganda yung bagay na yan ko. So sabihin nga 5. Mga... Alin-alin yung ayuda ko, Kuya Benny? Tupad. AX, AKAP. MAIP. Ano pa isa? 4 piece. 4 piece. Ayan. Yung total ng 5 na yan, 194 billion. A year. Opo. Ito yung nakabudget ngayon, 194. Ganon din nakaraan. Ngayon, 130 billion yung 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 sa 12% VAT mo ng kuryente. Yung bang 194 naibigay lahat sa tao yun? Sabi po nila. Kinolekta mo pero pinamigay mo rin Opo naman. Pinamigay mo rin tinatanong ko sa lahat ng lalo na kapag malaki yung rally. Alam ko po na kayong lahat ay nabigyan naman ng AKAP. Hindi po. Talaga ayun po nga hindi po. Ibig po nyo sabihin, sa karamihan po ninyong yan, wala po isa, hindi po. Okay. 194 billion ganun kalaki Alam ba ninyo kako sa halaga na yan kung ilan ang bilang ng mamamayang Pilipinong mahihirap ang dapat na mabiyayaan? Ng mga... Alam po ninyo? Ayuda na yan 27 million dapat. Sapagkat yun ang pinakamahirap sa atin. Doon yun ang target mo kung hindi kayo nabibigyan, tama po yung aking tansya na wala pang 10% ang nabibigyan. Kaya nga mula doon sa kwenta na yon, sabi ko, ganito lang gawin natin. Lahat po ng kumukonsumo ng 2,000 pesos na kuryente pababa, ilibre na po natin yan. Sigawan silang lahat. Di ramdam ng tao yun. Ramdam kasi nung mahirap kapag talaga. Ginawa po natin yan, 27 million ang mabibiyayaan. Lahat makikinabang. Lahat makikinabang. Ang problema naman po, yung mahirap, sa dilang mahirap talaga, naka-jumper yung kuryente.
Ano mo naman? Hindi, basta yung sa resibo, yung 2,000 pababa. 2,000 ang binayaran. Yung naka-jumper ang kuryente, kaya nga alisin natin yung ano eh. Systems loss. System loss eh. Maraming paraan nga eh. Sabi ko, pag ganito ang ginawa natin, 27 million kaagad ang nabibigyan. Hindi kagaya ngayon, nagko-complain kayo, hindi pala lahat nabibigyan. Opo. Wala pang corruption, sabi ko, sapagkat diretso sa inyo. Wala pa nga ako magpapapogi ngayon. Na din pinadadaan sa ako sa politiko, nakakala mo sa kanila galing itong perang ito. O, di masaya tayo lahat. Sa mga tweet, bakit mo kukolektahin yun? Pagkatapos ibibigay mo rin na ayuda, hindi rin man napupunta ron. Kung sa kukumpute natin, 27 million. Hindi, malinis siya sinasabi ni Senator, na hindi niya pinupunto na naibulsa yung perang yan, ha? Hindi niya na ipinupunto ron. Ang ipinupunto niya na lang is hindi natatanggap nun dapat ng mga tumanggap. Tinatanong ko sila napakarami. Oo nga po. So, hindi pa natin naiimbestigahan yan yung talaga bang naibigay o hindi. So, imagine, eto, siguradong makakarating. Kasi direkta na eh. 2,000 pababa, libre ka na. Pero magkano po yun kung annual? Kung 27 million na household? 130 billion nga eh. Makakamura ka pa eh. 194 nga yung ano eh. Yung ayuda. Yung limang ayuda, 194. Samantalang ang sinasabi kong eskema, 130, di may sukli ka pa. May mga 60 billion ka pa pala matitira. Ngayon, sasabihin ko sa mga kasama ko, halimbawa, nagmi-meeting kami sa Senado. Bigyan nyo ako ng mas magandang ideya. Susunod ako sa inyo. Kung meron kayong ideya. Mahihigit pa ron, ano? Kung mali ako, hindi masyadong maganda sa akin, ibigay mo sa akin yung mas maganda. Alternatibo mo. Natin. Kapag napatunayan natin mas maganda yung sa'yo, susunod ako. Diyan tayo. Kaya lang, hanggat hindi ka nakakapag-isip ng mas maganda sa sinasabi ko, sumunod ka sa akin. Kung hindi mag-aaway tayo. Yun nga. Kasi merong ibang mga mambabatas talaga ipipilit yung gusto nila eh. Yun na nga. Pero ito, hindi naman pinipilit at sinasabi, baka may mas maganda ka riyan. Hindi, dalawa lang. Parehos lang eh. Pinapumayag akong makolekta mo yung 12%. Nawawala din eh. Kinolekta mo, nawala din eh. Ibigay mo na lang diretso. Napaka-simple naman. May makikita pa akong buting dulot niya, Kong. Kasi kung bababa ang kuryente natin, papasok ang mga malalaking kumpanya, manufacturing company, magkakaroon ng trabaho ang tao. Yung sinasabi kong iyon, pag inalis mo 12%, payag din ako doon. Ang dami kong scam. Ayaw nyo sa akin, 12% alisin natin yung VAT. Paraan. Di lahat ngayon mabibigyan. Hindi lang consumers, pati yung negosyante. 12%. 120 billion pesos lang yun. Sasabihin mo sa Department of Finance, Kuya Benny, humanap ka ng ibang paraan. Hindi sa kuryente. Sapagkat ang nakalagay sa kuryente, murang halaga. Dito mo kinuha eh. Dito tumaas, lalabag doon sa pangunahing layunin ng batas. Yun yung sinasabi ko. Nilagay pa sa batas, hindi pa. Statesman na kailangan natin sa Senado. Kasi nga, seryoso talaga. Pag ito pinatupad, kung isabihin, sa lalo madaling panahon ba, i-epekto ito sa laylayan ng ating bansa? Yung sabihin yung mga pangkaraniwang mamamayan? Bakit? Hindi mo ba alam, Kuya Benny? Kaya ikaw ang inano ko dahil kasama ka sa gobyerno dati. Sa ngayon, tingnan mo yung EPIRA. Ilan lamang ang nililibre? May libre dyan, yung tinatawag lang lifeline rates. 200 pesos mababa ang binabayaran. 200 pesos yun lang ang nililibre. Sinong pamilya na ang kanyang konsumo 200 pesos? Sa sobrang mahal ng kuryente ngayon. Di parang... Sige, 200 ano? Yung bahay na wala nakatira. Siguro. Hindi, bahay nga mo lang nakatira eh. Nagbabayad pa rin. Mataas ba sa 200? Kasi binabayaran mo system loss. Pakikinabangan ba ng isang pamilya 200 pesos na worth ng kuryente? Siguro isang araw lang na sindi ng ilaw, pagkatapos wala na. Puro kadiliman ng kanyang nakikita sa kanyang kapaligiran. Anyway, ang pinag-uusapan natin, yung talagang mararamdaman ng tao. Ngayon, kaya palagi ko sinasabi, sige, ayaw ninyo ang aking panukala. Magbigay ka ng panukala. Magbigay ka ng sarili mo. Magbigay ng panukala, huwag ka nga arte-arte dyan. Mag-aaway tayo. Ayun. Panapagtanaw ng utang na loob sa ating mga kababayan. Napakarami pong mga kababayan natin
na tumangkilik po sa atin. At saka ngayon ko lang natuklasan pala ko nga, ang dami pala nag-volunteer watchers po sa inyo. Ang mayroong nagsisend sa akin mga pictures nila na sa tansya ko, mga almost 40,000 nationwide na talaga sabi na ito po'y voluntary works at masayang-masaya silang ipinararating sa inyo na yung ginawa nilang yun kung ay walang katumbas na kasiyahan nung nakita nilang nandun kayo sa top 5, top 6 na resulta ng eleksyon, Kong. Nag-volunteer nga yung mga yun. At tama yung figura niya, 39,000 plus yung nakita ko ganun pala kadami. Halos 40,000 dahil alam nila na wala naman tayong magagamit yun. Karaniwang binabayaran kasi lahat yun eh. Opo. Ipagpalagay mo na lang na magkano ba ang binabayaran mo, Kuya Ben, nung ikaw ay kumandidatong pinakamahina dyan, 1,000 na yan. Per day yun. Kaya nga, kung 40,000 yun. May pagkain panlibre. Kaya nga, kaya voluntaryo na lang nilang ibinigay yung kanilang serbisyo. Makikita mo yung pagmamahal ng mga taong tunay. Opo, mahal naming senador. Nung pong pumunta ka dito po sa Candelaria, isa po ako dun sa tumitingin at nag-iingat para sa inyong kaligtasan. Kasi po, mahal namin kayo at alam namin na may pag-asa kami sa inyo kapag kayo ay nanalo. Kaya po, mahal naming senador, mag-iingat po kayo ng marami. Dahil po, nasa inyo lamang po ang pag-asa namin. Kahit po gusto ko kayong bidyuhan habang kayo nagsasalita, tiniis ko na po yun. Makasigurado lamang po ako na ligtas kayo. Kaya po mag-iingat po kayo at sana po'y matupad ninyo ang inyong mga ipinangako. Dahil po maraming umaasa sa inyo. Mahal po namin kayo, mahal na senador. At kami po'y excited na sa bakbakang mangyayari sa loob ng Senado, sa pag-upo po ninyo doon. At sana po ay soon, very soon, makita na namin ikaw doon. No, mahanga. At naniniwala. Nire-reimburse nga sa akin yung ginawa. Sabi ko, teka, kako. Bakit? Kung kayo po ay naniniwala at sumusuporta sa ating bagong senador, sana po ay ipanalangin natin siya na sana po ay matupad niya ang kanyang mga ipinangako para naman po matuwa yung mga bumoto po sa kanya. At sana po ay ilayo din siya sa mga taong kumakalaban sa kanya, sa mga nag-iisip sa kanya ng masama. At syempre po, kung kayo po ay fans niya, ako po ay maliit lang po yung channel ko. Sana po ay tulungan nyo din po ako, bigyan nyo po ako ng like, share, at comments po. At siyempre, don't forget to subscribe. Salamat po ng marami. Good day.